Hi guys! Kamusta po kayong lahat? So today, gagawa tayo ulit ng general love reading. At salamat po pala sa mga sumusuporta sa channel ko. At kung bago pa lang po kayo, don't forget to like and subscribe para po updated kayo sa mga videos na i-upload ko. At paalala lang po, hindi po lahat ay makaka-resonate. So take what resonates and leave what doesn't. At sa mga gusto magpa-private reading, message lang kayo sa Facebook. Nasa description box below, Lastella Micaela Tarot, or sa Instagram, okay? So tingnan natin. Kaninong energy kaya? General love reading sa mga... Okay. Okay. Ay, ganun. So, nakikita ko dito, merong pagtatalo. And tungkol to sa, siguro sa mga kaibigan, or kung may family man kayo, sa mga anak. At may nakikita kasi ako dito, dahil to sa insecurities or pagsiselos. Siguro, like, mas close yung isa dun sa mga kamag-anak, something like that. At may nakikita akong pagta-travel. Alam mo yung travel abroad, ganyan. So, may inaayos kayong mga papeles dito ng person mo. Basta may nakikita akong pagtatalo tungkol sa mga, siguro, mabarkada or tungkol sa mga anak, ganyan. And it is because of insecurity or jealousy. So, tingnan pa natin. Ano pa pakita sa general love? Siguro yung hindi mo nakakasundo yung family ng person mo, ganun. Siguro lumalayo ka or lumalayo sila sa inyo. Basta may nakikita din ako mag-travel or abroad. Okay, rebirth. Okay, so nakikita ko dito mayroong new beginning. Kasi parang sobrang down ng energy mo, sobrang lungkot mo, ganyan. At basta parang, alam mo, hindi naman, trigger warning lang po. Hindi ko masabing depressed, pero parang papunta na sa ganun. Alam mo yun, parang hindi ka na masaya. So parang gusto ko ng new beginning. Kahit papano, tinitingnan mo pa rin yung positive side ng mga nangyayari at gusto mo na maging maayos yung outcome. Tsaka may nakita naman ako ditong pagpapatawad. So kung magtalo man kayo, may nakikita akong forgiveness. Alam mo yun, mas pipili mo pa rin magpatawad. Okay, so tingnan pa natin. Energy ng person mo. Energy ng person mo. Okay, Three of Pentacles. So, nakikita ko dito, gusto naman to i-workout ng person mo. Alam mo yun, gusto niya magtulungan kayo at humihingi din siya siguro ng tulong sa mga family niya or sa mga friends niya. Alam mo yun, gusto niya i-workout yung connection niyo. So, kung may pagtatalo man, may nakikita naman ako ng kapatawaran. Alam mo yun. May, parang darating sa point na magkakaroon din kayo ng peace of mind. Natin, energy ng person mo. Okay. Ayan. So, yung person mo, nafe-feel siya, restricted siya. Alam mo yun, nahihirapan din naman to sa mga nangyayari. Like, gusto rin niya na maging maayos, pero alam mo yun, he or she feels restricted. Pero sa nakikita ko, kapag naging okay na siya, like, maliwanagan na siya, magiging maayos naman yung mga gagawin niyang desisyon sa connection niyo. Okay? Yan pa natin. Energy ng person. See, ayan. So, ngayon yung person mo, parang gusto lang niya ng mag-relax muna. Alam mo yun, kasi kahit nasasaktan siya, parang, alam mo yun, gusto lang niya matulog, mag-isip-isip, or basta gusto niya ng peace of mind. Siguro kaya, baka walang pag-uusap sa inyo. Siguro, ayan. So, tingnan pa natin. Energy ng person. Ayan, see? May nakita kong gusto niya ng new beginning. Gusto niya magkaroon ng pag-uusap sa inyo na parang ayusin naman natin to, ganyan.
hindi madadala sa galit, sa pagtatalo yung mga nangyayari. Alam mo yun. Tingnan pa natin. Kapag nakapag-usap naman kayo nito, feeling ko magiging maayos naman kayo eh. Tingnan pa natin. See, ayan. So, nakikita ko nahihirapan din yung person mo. So, kung may pinagtatalunan kayo, baka, yun nga, ikaw or barkada niya, or family niya, ganun. Siguro nahihirapan din siya. Kasi, parehas naman kayo mahalaga sa kanya. So, may mga choices siya na nahihirapan. Tingnan pa natin. Energy ng person mo. Okay. So, sa nakikita ko dito, 7 of Wands, may nakikita akong tukso sa person mo na lumalapit. Pero, pinipigilan naman niya to. Alam mo yun, ang dami nagkakagusto sa kanya. Basta mga tukso, pero alam mo yun, talagang merong perseguido, persistent, and natuksohin siya. Pero, naging ano siya eh, like, hindi pwede. Ganon. Parang sinasabi naman niya na hindi naman niya papatulan. Parang nag-ano siya, pinipigilan din naman niya. Hindi niya pinapasin. Dead, maganon. So, tingnan pa natin. See? Ayan. So, nakikita ko naman na kayo at para sa isa't isa. Like, darating din yung time in the near future na magkakaintindihan din kayong dalawa. So, baka may i-celebrate kayo, mag-date kayo, ganyan, kayong dalawa lang. Yan, nakikita ko. And kikiligin kayo parehas. Nakikita ko naman na kapag nag-communicate kayo na maayos nyo to. See, ayan. So, yung person mo, may panghihinayang akong nararamdaman sa kanya. Like, nagsisisi siya sa mga nangyari. Like, parang, siguro yung mga in-offer mo sa kanya, binigay mo sa kanya, parang binaliwala niya. So, nagsisisi siya na hindi niya pinahalagahan yun. Hindi kanya pinahalagahan. So, nakikita ko naman, may pagmamahal ka pa dito eh. Parang hindi mo lang pinapakita sa person mo. Ganon. Yan pa natin. See, ayan. So, nakikita ko gusto talaga niya ng, tawag dito, ng new beginning sa inyo. Like, parang, may natapos na. Like, ganyan. Pero, natapos yung chapter na yun. Pero, ang kapalit nun is better story or better chapter. Yun yung nakikita ko. Ayan no, Page of Swords. So, may nakikita akong communication nga. Tsaka may travel ako nakikita. Yun nga, kanina. So, baka puntahan ka o puntahan mo, mag-usap kayo. Ayan. So, ayan nakikita ko. Mag-uusap kayo niyan. Tingnan ba natin energy mo? Ay, asan na yung energy mo naman? Tingnan natin. Energy mo naman. O yun o, nasasaktan ka. Siguro, meron ding third party involved. And, sinasabi ko nga lagi na parang hindi naman ibig sabihin third party is romantically. So, maybe friends or family. Ayun. So, sobrang nasasaktan ka dito. So, ayan. Parang, sobrang ano talaga ng dark ng energy mo, ganyan. Ayun ba? So, ayan. May nakita din akong panghihinayang. Kasi siguro, may mga ginawa ka din na nagsisisi ka. Hindi lang naman yung person mo. Kasi in a relationship, it takes two to tango. So, hindi naman ibig sabihin eh, may nangyari sa inyo, nag-break up kayo, is person mo na lang yung nagkamali, diba? Siguro ikaw nagsisisi ka din. So, it led you to heartbreak. Alam mo yun? May mga ginawa ka din na parang sinasabi mo sa sarili mo, kasalanan mo din naman to. Alam mo yun? Pero, ayan. Sisisi ka. See? Ayan. So, nakikita ko naman na hoping ka pa dito sa connection nyo. Like, nagiging patient ka pa. Siguro nagdadasal ka pa and hopeful ka pa na maayos to. Ganyan. Kung hindi naman is hoping ka na maging okay ka na. Ayan. Yan natin. General love reading.
See, ayan. So, sa sarili mo parang may sudden change na pagbabago at hindi ka ready sa pagbabago na yun. Alam mo yun? Parang hindi mo rin 'to magugustuhan sa una, pero it's for your betterment. Gets mo? Kasi magbe-benefit ka dito sa changes na 'to. Clarify natin. See? Ayan. So, nakikita ko darating sa point na magbibigayan kayo ng person mo. Siguro ngayon na ano lang kayo ng galit, ayun, pag-uusap. Kulang yung hindi maayos yung communication niyo. Pero darating yung point na magbibigayan rin naman kayo. And especially like financially. Natin. See, ayan. So, ikaw, sobrang regret talaga. Feeling ko sorry parang ikaw yung mas gumawa ng, ng ano ba to? Ng bagay na ikinasira nyo talaga. Hindi ko alam kung anong ginawa mo. Pero siguro siguro hindi ka healed. Siguro you were hurt before. So, nagagawa yung mga bagay na ganyan, pinag-aawayan nyo. Kasi nagsisisi ka eh. May pagsisisi sa side mo. Natin. See, ayan. Ayan. So, nakikita mo yung itong person mo, mabagal. And, ikaw din ganon. Parang pares kayo mabagal energy. And, iniisip mo na, sorry, ako. Parang pagtuunan na lang pansin yung trabaho mo, financially. Alam mo, pag okay ka na, babalikan mo siya, ganon. Or makikipag-usap ka, ganon. Kasi parang hindi pa okay energy mo. Natin. See, ayan. So, nakikita din ako, may travel nga ako nakikita. At, siguro, kakausapin mo din tong person mo. At, parang biglaan, ganun yung travel. Mag-abroad ka ba? Nakikita ko pag-abroad kanina eh. Ayan, see? So, may nakikita kasi akong offer sa'yo. And, nakikita gusto mo rin naman makipag-communicate sa person mo. Alam mo yun? And, pares ka na energy. Like, siguro unti-unti mo na. Like, you're taking it slow. Ganyan. Kasi parang may conflict pa eh. Ayan. So, isa sa inyo parang, alam mo yung, emperor, hindi, parang gusto lagi siya masusunod. Ganyan. Parang gusto kontrolin yung mga bagay-bagay, which is hindi tama. Alam mo yun? So, tingnan pa natin. Papakita sa love life mo. Love reading. Ay, ayan. Ayan. So, nakikita ko dito kasi may mga pagsisinungaling na nangyari. Parang may mga tinago, ganyan. Kaya siguro ganito yung nangyari sa inyo. Tingnan pa natin. See, ayan. So, siguro, yun nga, sabi ko baka may third party, baka hindi mo akalain na, akala mo nung una, tawag dito, sa mga kaibigan, like for example lang, may third party, akala mo, yun na pala yung, ganun kakabait, hindi naman pala. Alam mo yun, may mga, parang nalinlang, ganun, na energy. Check natin. Ayan, so, sa nakikita ko dito, ang kailangan kasi, kulang sa inyo is like yung foundation ng relationship nyo. Ayan. So, feeling ko, magninilay-nilay ka muna. Like, siguro sa bahay ka lang palagi. Or kung nagsasama kayo ng person mo, aayusin nyo to or lilipat kayo ng tirahan. Ayan, this is for your own good. Yan nakikita ko. Baka kailangan yung bumuo ng maayos na foundation. Alam mo yun? So, tingnan pa natin. Isa lang po. Okay, ayan. So, nakikita ko baka isa sa inyo mag-offer ng
peace offering, makareceive ka ng gift sa person mo o ikaw magbibigay ng gift sa person mo. Ayan. Ayan. So, ngayon, magiging maayos ka naman. Like, nakikita ko, I mean kayo. Like, siguro pag nakipag-usap na, may bigay na peace offering, matutuwa ka dito at magugustuhan mo to. Alam mo yan. Ayan. So, sa nakikita ko, kailangan nyo mag-compromise parehas. Kasi ngayon nga, parang may mga third party na involved. Not necessarily romantically ha. So, need nyo lang mag-compromise. At nakikita ko may new beginning na paparating. Alam mo yun? Ayun. So, lahat ng pinagtrabahuhan mo sa connection nyo ay aanihin mo na. Okay? So, kung ano man yan. So, tingnan pa natin. Career naman tayo. Let's see sa career. Oops. Career general love reading. Okay. Sa nakikita ko dito, maganda yung kaperahan mo. Alam mo yun, ingat ka lang kasi parang may mga taong inggit sa'yo or taong insecure and nakikita ko na parang hindi sila masaya sa'yo, alam mo yun. May nakikita din akong biglaang travel sa'yo at magdadalawang isip ka dito. Ayun. May maganda naman yung kaperahan ninyo. Mag-ingat lang kasi baka may bigla kayong gumastos, alam mo yun. Natin. Career. Okay, boundaries. See? So, baka mautangan kayo at kailangan nyo daw mag-create ng boundaries sa sarili nyo o manahimik daw muna kayo sa sarili nyo. So, kung sa trabaho to, kailangan nyo mag-create ng boundaries kasi yun nga, parang nagiging open ka na masyado sa mga ka-work mo or sa paligid mo. So, marami kasing taong inggit sa'yo sa trabaho mo, ganyan, or insecure kasi mas marami kita mo or promoted ka. So, you need to create boundaries para hindi ka nila, alam mo yun, nirerespeto ka pa rin nila. So, ano lang daw, less talk, less mistake. Ganyan yun nasa sense ko. Huwag ka nalang magsalita. Ano natin? Career. Ayan. So, sa nakikita ko, may choices kang ginagawa dito. Siguro mawiwiniway ka sa trabaho mo. Or gusto mo na ba mag-resign? Ganyan. Ayan, siyo, nagdadalawang isip ka, oh. Nagdadalawang isip ka na dito sa company mo. Alam mo yun. May pinagpipilian ka eh. Ito natin. Ayan, oh, may sudden change ako nakikita. At huwag ka mag-alala kasi, yung mga pinaghirapan mo, pinagtrabahuan mo ay, ano naman daw yan, magbubunga din. Ayan, oh, may paglayo ka na, oh. Baka nga alis ka na sa company mo or mag-alis ka na sa trabaho mo, maglilipat ka na or gagawa ka ng bagong paraan para ulit kumita. Ayan, nakikita ko, maganda naman yung nakikita ko. So, tingnan pa natin. Dalawang isip ka na ba dyan? Siguro yung mga tao din toxic, alam mo yun. Parang hindi na para sa iyo. Ayan, no? See? Ayan, kahit sobrang committed ka sa trabaho mo, parang nahihirapan ka pa rin kasi siguro, patapos na yung contract mo or nahihirapan ka dyan, ganyan. So, tingnan pa natin sa career. Ayan, so sa nakikita ko dito baka nag-work ka sa real estate or
yun nga, lilipat ka ng company at mas maganda yung nakikita ko na kaperahan mo doon sa bago mong company. Alam mo yun, mas mapafeel mo na mas homely, ganon. Ayun, dito. Ayan, see? May mga bagong friends ka na mamimit, ganyan. And sobrang dami mo magiging connection, yung team mo, okay, ganyan. And mas mag-grow ka dito sa nakikita ko. Okay? Ayan. So, tingnan pa natin. Ayan o, baka mag-relax-relax ka daw muna. So, isip ka ng question, anong sagot sa question mo. Tingnan natin. Ayan, compromise. See? Kailangan mo sigurong pag-isipan, tsaka kung may, yun nga, parang taong inggit sa'yo, kailangan mo mag-compromise and you need to put your boundaries. Ayan o. Maniwala ka lang daw, ibibigay din sa'yo yan. So, for now, ibalansehin mo muna or mag-relax ka muna. Makipag-compromise ka muna sa mga nangyayari, okay? So, yun lang. Maraming salamat po. At kung gusto niyo magpa-private reading, message nyo lang ako. Lastala Micaela Tarot. Nasa description box below sa Facebook or sa Instagram. At kung hindi pa po kayo nakakapag-like, please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po. Have a good day.